Yun na yan. Nalagot na. Yang! Yan, layo. Laki nga. Hindi, nakadrag ako. Nakablagpasin nga. Okay, good morning once again. And I'm back sa fishing. Of course, ang ating mga pamingwit at ang santambak na basura. Charot. May gamit. Ito yung nakakatuwa na nakakainis. So, sa dami-dami ng bitbit ko, naiwan ko yung lalagyanan ko ng isda. And same spot lang din ako. So, kung saan tayo nakahuli the other day, dun din ako bumalik. Ayoko munang mag-ikot-ikot ngayon. May gasto sa gasolina. Yang! Aruyang! Patid na naman! Ayos ah, galing ah. Dumiretso taga! Pairam nga ng malakas mo! Hindi, may taga po kami nang dito. Kaya wala yung taga malaki po yun eh. Kaya isa. Kabit yung ulat to. Okay. Pangalawang pakawala na tayo ng roho dito. Diniretso niya lang oh. Hindi, malaki yung. Diniretso niya lang oh. Actually pangalawa na yun eh. Talaga. So yung una, ganun din. Yung tansi niya eh hindi naputol pero sa taga pa rin. So second chance niya. Nakadarag na nga eh oh. Dinarag ko na to oh. Dinarag ko na siya actually para pagka ano a-adjust siya. Dinarag ko na siya. Pero dahil malaki siya, na-diretso niya yung taga. Twice. Okay, paghahandaan natin siya. 6,000 series na tong gagamitin ko pag ito. Ewan ko na lang. Tingnan natin yung lakas nila. A few moments later. Yun na yan. Nalagot na. Yang! Yan, layo. Laki nga. Hindi, nakadrag ako. Nakablagpasin nga. Wala. Yang! Pumasok na sa ilalim. Pumasok na sa ilalim. Okay, magpapaguran ako. Pakisalubong. Hindi ganun kalaki. Maliit lang. Kaya lang baka mapuwersa eh. Yun o. Maliit lang, di naman ganun kalaki. Eh baka maano eh. Yung mga ano, pamingwet. Yan, lumika dito para hindi pumunta. Maliit lang. O, papagurin muna natin. O. Maliit lang. Kahit dito ka, pumupunta ka pa kasi dyan. Pupunta pa dyan sa ano. Shoot mo na ako man, Diyos ko. Salubungin mo kaya. Ayan ah. Alay. Andun yung timba, oh. Yan ah. Ay, laki. Laba kayong ano. Kayo paamuin. Nadali mo yan ah. Nadali ko. Okay, naka-finally na ako, oh. Ito rin pamingwit ko yung nakahuli. Nasisip ka lahat ito yato. Umusuba na yung maro, may bahan. May bahan na nga. Nagulong ako. May tubig na naman kamo. Basta ganyan sumusuba, naku po. Yang may tali ka ba? Ang ganda ng kagat. May tali nga. Laki-laki rin, makalima kang ng ganyan eh. Pero ako naka ano kanina yung sa akin. Pangatlo na to eh. Yung kanina naputol sa gitna yung taga.
Pangalawa na pati. Kala mo ah. Tatlo na sana ako. Okay. Nakuha ko na. Kanina kasi nakalimutan ko siyang i-drag. Kaya nung napakagat natin, talagang lumaban. Pero ngayon talagang tinodo natin yung drag. Para pagka tumakbo siya, susunod lang. Ayan si Brad. Ready to the rescue. O hindi rin pala natin pwede ilagay doon sa natin kasi medyo malaki. Sa tingin mo yang ilang kilo yan? Mga 1 kilo. Okay, mula nung naahon natin yung isang common carp natin, medyo tumumal yung kagat. Half hour after nating naahon, wala pa tayong napapakagat. So, syempre, isa sa factor na bulabog yung lugar. So, waiting na naman tayo ng panibagong susuba na isda dito sa lugar. 1 hour later. Okay, change location muna tayo. Nagtumal na doon sa una nating pinwestuhan. Dito ako doon sa dito ako doon sa dating pinwestuhan. Yung unang-una pagdating natin. Pangalawa nga pala yung pinuntahan natin doon na nakahuli tayo ng karpa. Ito yun, sa ilalim ng ipil. Actually, nag-itcha ko dito ng pampalapit. Tapos iniwan ko. Dahil walang lumalapit. So, hopefully, nakalapit na sila. Or naamoy na nila yung pampalapit. Doon kasi sa pinanghulihan natin ng initsahan din yun ng kuyang. Sama natin nga pala ang Brad na nauna. O kaya nung pinuntahan ko may mga nagstay na nakarpa. Na sinwerte naman nating nahuli. Ang pagbabalik. Ay naka-first point na tayo ng malaking liwalo. Na halos nagre-range ng gadangkal. Kaya ito talaga yung pinunta ko dito, binalikan. Sinuwerte naman tayo na nakapagpakagat tayo ng malaking isda. Ang tigas kasi ng ulo nito. Kaya pag sumabit yung hook, talaga namang pahirapan sa pagtanggal. Ang liliit na ng kumakagat. Hindi na natin halos mahuli-huli. Okay, ulit at least 5 ng liwalo gusto ko na. Pero okay, nakakaisa pa lang. 4 pa. Nailuluto pala yan sa pangat, sabi ng aking asawa. Ito kakagatan pero hindi na maitutuloy. Nako, ang tawag dito ay maliit na roho. Ito yung maliit na version. Yung kaninang inahon natin na 1.5 kilos. Ito sila pag maliit. Okay, tayo pa-pack up na. O, ito lang nakuha natin. The one and the only. Yan. Ang ating common carp. Nag-range siguro ito ng 1.5 kilos. O kahit gusto rin pa nating magtagal-tagal, wala talagang kumakagat. Talagang super tumal. Kasi kahapon, medyo maganda mainit ang araw. Pero ngayon, maga pa lang malulam na. Pack up, luto na lang natin to. Iyon, wala ang inay nakipag-birthday kaya ako ang maglilinis. Ito pa naman yung kinasisipagan ko ginagawa ang paglilinis ng isda. Lalo na yung mga ganito. Kalalaki. Hindi naman kasi ito basta malilinis. Kung kutsilyo lang ang gagamitin mo. Kaya gagamit ako ng itak.
Tignan mo yung kaliskis niya. Gapiso, ang laki. Hey, finally, nakaliskisan na. So, slicing na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces. Tapos, bibiyakin natin yung ulo, 8 pieces. Sa isang isda. Ito talaga madugo. Para ka nangangatay ng karne. Ito yung pinakamaliit na part. Pinakamaliit na part. At yung kanyang ulo, kailangan natin biyakin sa gitna. Hey. Okay, that's it. Rest muna ang kananay. Okay, cooking time. Ipa-fry muna natin yan. O ipiprito. At ang tawag sa recipe na to ay bistek. Sobrang simple ng ingredient. Bawang, sibuyas, kalamansi, toyo. Okay, na-fry na siya. Saan